Si Master Sergeant Alvin Tinaco ang isa sa mga original ng 38 IB na original meaning dito siya nag-report at hindi na siya umalis. Mula pa 1999 hanggang ngayon, 2025, nandito siya naka-assign sa 38 Infantry Battalion. Napakatindi ng loyalty at napakatindi ng mga dinaanan. So, isa-isahin namin yung dinaanan niya na in the hope may mga bata na manonood nito, lalo na yung magre-report sa 38 IB sa mga susunod na taon, alam nila yung kasaysayan ng kanilang batalyon. Okay, Master? First episode. Magandang hapon sa lahat, sir. So, ako pala si Master Sergeant Alvin Tinaco. Assign ako ng 38 IB mula noong 01 February 1999. So, after 1 month, sir, na-assign ako ng Alpha Company. Nadalon ako sa line companies based in Bagan, Talayan, Maguindanao. So, doon, bilang siyempre private, rifleman ka. Mati, kung di pa kami naabutan ng isang taon, nung basta after kwan yun, sir, after ng Ramadan ng doon sa kwan sa Muslim, yung brother Muslim natin. Siyempre, yun, yung time na yun kasi, pag sabi mong Ramadan, parang alerto na kagad yung mga kasundaluhan. Then, maalala ko talaga nun, sir, nung after na nagbuka nila, nung hapon, may isang concerned citizen mismo. Paika-ika na ngayon, sir, eh. Paika-ika na maglakad. Biruin mo, may tungkol na siya na dinadala. Kasi nung mga senior NCO namin dun, sir, magaling talaga, sir. Magaling sa CMO, ang banat nila. So, siguro sa matagal na sila sa area, yun yung iba ng mga senior NCO namin. Mga asawa nila, sir, is mga Muslim din. Mga royal blood. So, yun ang mismo na kwan na sa amin ng mga baguhan na dapat yung mga nasa paligid nyo is kaibiganin nyo talaga. Kasi in that time na darating panahon, sila rin yung makakatulong sa inyo. So tama, sir, tama yung na motivate nila sa amin, yung mga senior NCO namin noon, lalo pa yung mga 7-0, nabutan namin, mga senior number 6-6, nabutan namin, yung mga pre-sergeant na namin yan noon. So tama yung sinabi nila, tama talaga, na-realize ko doon, sir, ng kaliksihan ko pa nung kasundalawan ko, private ako. So nung time na yun, malala ko, no, may pumunta talaga na sa amin na matanda, na lalaki. Sabi niya sa amin, na sir, mag-ingat kayo. Ganun yung kanya, tipo niya na pagsasalita, sir, mag-ingat kayo. Tinawag naman yung senior NCO namin, siyempre yung platoon sergeant namin. So, kinausap siya na Musliman sila, kasi sanay din yun sa mga Muslim yung mga senior NCO. Ilang years ba naman sila doon. So, madaling salita, sir, nag-usap sila, then after nun magsalita sila, walang ibang sinabi yung platoon sergeant sa amin. Mag-prepare na kayo. Mag-prepare na. Andyan na sila. Mga yung pagkasabi ng matanda, sir, andyan na sila sa palibot. So kami naman, mga bata, bihis na kayo. Bihis na kami kagad, sir. Then, sabi nung pan namin, yung kusinero ko, private, yung pagkain natin. Sir, luto na. Siyempre, sa amin yun. Kami yun. Luto na, sir. O sige, magkain na tayo. Nung nagkakain na kami, sir, kainan na, may dumaan, sir, na ibang sundalo, na hindi nila pa aware, sir, Kasi nung time na yun, is parang wala pa. Nung dumaan talaga, sir, pakaway-kaway pa yung mga tropa. So, mga ilang kilometro lang, sir. Hindi siguro makaabot ng 1 kilometro in between ng detachment namin. Sumingit talaga, sir. May sumingit na kalaban. So, madaling salita, sir, naambos yung tropa na yung dumaan mismo sa amin. Ilang saglit lang dumaan talaga. So, nung sir, 2 convoy yun, sir. 2 simba. Yung, natin, yung vehicles, yung simba, sir, yung tawag niyan. Yung, natin, sir, yung tangke natin, tangke de guerra talaga, yung simba. Simba. Simba, sir, yung gulong ang tire, sir. So, naambos, sir, as in, sunog talaga, sir. Pin down talaga yung unang vehicle na simba. So, sunog sila. Kasi siguro mga distance namin, mga nasa less than 1,000 meters lang.
So, naka-return pa sila. Hindi pa kami hinaras, sir. Hindi kami hinaras pa. Sila ang nabagbagan talaga. Nung time na yun, siyempre, alam mo namin, sabi ng mga senior namin, inambos yung trupa. So, para mawala din yung focus nung nag-ambos doon sa trupa, sir. Nag-return pa rin kami dito, sir, sa amin na mga enemy of approach namin. Sabi nyo, sige, fire kayo dyan. Para mawala lang yung focus nila doon. So, okay din yun, sir, na ginawa ng Bato Sergeant namin, sir, na-observe namin. Din, pero ang kwan din, sir, siyempre, akala ng mga tropa, sir, nag-return para sa amin doon, sir. Kasi malapit nga eh. Kasi sa posisyon nung terrain doon, sir, medyo bundok siya. Din dito kami sa taas, may daanan dyan. Dito ang kalaban, sir, medyo sa lugron. Yung mga emailip natin na mga kwan, sir. So, medyo inclined doon, sir, ba? Daanan talaga yung kung magputok yung pang EGL, yung automatic grenade launcher, sir, yung naka-atas doon sa... Meron na ba sa... Noon, sir, meron yan noon, sir. Nabutan namin yan. O, pagputok niya, sir, malapit na talaga doon sa amin, sabi, ay, taguan na kami, sir, kasi akala namin kami nang ginaputukan, pero sa labas na siya, sir, sa labas. So, overnight talaga yun, sir. Overnight ang harassment sa amin, sir. So, hold the line kami. Hindi kami maka-reinforce doon talaga sa pinagyarihan ng ambush site, sir. Kasi alam namin na may nag-info na talaga na delikado na. So, sir, na ambush sila, din, siyempre, hold the line na kami. Okay lang yun, at least may na-wounded yung, nahiringan namin kinabukasan na, sir, na may wounded yung sa Simba. So, as in, sunog talaga yung, sir, yung, natin, Simba natin. So, pinabukasan, sir, na clearing operation doon, sir, yung tropa natin. Doon siya kasi, yung yung detachment namin, isang platoon kami doon, dito, may adjacent pa na isang detachment, sir. Doon siya sa gitna talaga. So, yung kapanisipin namin, sir, na clearing, hanggang na-rescue na yun, sir. Din kami, dinaanan na kami. Din puntahan na namin yung isang detachment doon, sir, sa may Pansol, Talayan, Maguindanao. Kasi overnight din ang bakbakan, sir. Ang harassment nila. Grabe, overnight, sir. Yung mga panahon na yun talaga, no? Yes, sir. Grabe. As in, wala kang tulugan, sir. Wala kang tulugan. Doon ka na natutulog kaagad sa kwan mo, sa barikid mo. Doon ka na. Umulan. Hindi ka na makatago doon sa kwan. Kasi, Ganun ba yung panahon na yun talaga? ganun talaga, sir. Kasi parang sabi talaga ng Patong Sergeant, wag na kayo magpasok dyan sa kubo. Ito, pansamantala lang ito. Ganun sila. Wag na kayo magkuhan kasi yung kubo, sir, wala mang barikid. Doon ka na kung may punso, sir, magawa na kami ng punso. Naka-punso na tent na kami doon. As in, nakatuka na kami doon sa mga kanya-kanya na mga sector of fire. Doon na kami lahat. Nakaposisyon yan. So, kinabukasan yun, sir. So, pero operation na. Grabing contact namin sa sunod na mga detachment. So, ganun din sila, sir. Umaga, hapon, parang gikuan sila, sir. Gi-synchronize nila, sir, ang harassment. Synchronized. Ganun katindi talaga nung panahon na yun. Ganun talaga. Synchronize, as in, sabay-sabay. Yes, sir. Pinaharas yung mga Pinaharas nila, sir. Para mawala lang yung isang focus ng tropa, sir, na kung saan sila mag-reinforce. Tapos the same time na yun, sir, as in close na yung daanan, sir. Wala na makadadaan ng mga sibilyan. Totally close na kaagad yan. Siguro nung time na yun, dito banda sa may Salvo, doon sila nag-stop, sir. Pinay-stop ng adjacent na kuan namin, sir, na infantry battalion, sir. Doon yung EO namin, sir. Wala na talagang, in-stop na para seguridad, sir, sa mga commuters natin, sir, na hindi na makatuloy doon, sir. Baka may maabdak pa. Hindi natin alam kung ano talaga yung gagawin ng mga, ng mga emailip nung time na yun. Kasi ang hinahanap nila, pag once na may makita sila na sundalo yan, delikado talaga. Kasi papatayin ka talaga. So, to wrap up, sir, so tayong nangyari na yun na siyempre nung hot pursuit na, clearing operation na. Grabe na yung hindi namin alam kung saan yung kalaban. Kasi dami. Sa may detachment, pinuputukan din kami. Baga, sa harap namin, sir, going to Cotabato City na road, sir. Magharap mo yung detachment na Pansol. Kaliwa, sa kanan, sir. Dito sa kaliwa, sir, meron din, sir. May mga kalaban na nakaposisyon.
Kaliwa kanan. Ganun ba ng mga panahon na yan? Yes, sir. Kasi wala man kami ibang madaanan, sir. Ang low ground lang, sir, eh. Low ground, pag ganun man kasi yung terrain doon, sir. Tapos yung kalaban dito, medyo high ground, puro malayo sila sa detachment, sir, mga bahayan. Sa kaliwa na naman, sir, meron na naman. Tapos ang ginagawa ng CEO namin noon, sir, sa company commander, sir, sa Alpha, ang strategy na noon, sir, is lahat ng mga tubo, sir, mga M203 natin. Yun ang ginagawa namin parang, sir, parang go signal doon sa detachment na may identify tayo na tropa ito. Mm. Then the same time, sir, pag padandahan kami, sir, dandahan, akit-akyat. Then yung M35 natin, sir, kasi malakas man yung boses niyo, sir. Gabi, rang, sir. Kasi kung tropa ka, sir, kung sundalo ka, alam mo talaga kung 6 ba yan? Kumbaga, para at least mahay moral din yun, sir, yung mga tropa natin na kailangan ng reinforcement. So, siguro nalaman na siya sa ganun talaga. Pero pausad talaga kami pagong, sir. Kasi grabe yung sir, ng enemy fire, sir, sa kalaban. 1999 to. 1999 yun, sir. Papunta na kami ng Barangay Pansol from Makasampan. Kahit may sir, kahit may gamit na tayo na air asset natin, sir, Tapang pa rin sila eh. binapakbakan pa rin yung natin, sir. Kasi mag-recover that time na ata, sir, yung wounded natin, sir. Lipad ulit, sir. Mag-attempt na. May evacuation na sana. Then, maglapag na, binakbakan na naman, lipad naman ulit, sir. Kaya, hindi na kuha yung wounded natin, sir. Then, hapon na siguro nakuha. Hapon na. Kasi, Ganong katibay din yung kalaban ng mga panahon na yun. grabe Pinapagpagan talaga, yung chopper. correct, sir. Kasi alam nila, sir, na may wounded. Alam nila na may wounded. Kasi, hapon nga yung natin. Pero bilang isang bagong sundalo noon, Master, ano naman yung nararamdaman mo yung gano'n? Kasi 815? 814 ako, sir. Oh, basta yan. Kayo yung Plastic batch kami, sir. kasi na napalaban ng todo eh. Yes, sir. Yung mga Ichiro din, sir, sinundan namin. Ganun Oo, din, alam sir. ko yan. Oo. Ayan, sige nga, ikwento mo nga kasi papunta na tayo ng 2000 eh. Oo, sir. Sa nung time na yun, sir, grabe. Nung nakuha na namin, sir, yung pansol, sir. Mangiyak-ngiyak yung mga tropa na andun sa loob, sir. Mangiyak-ngiyak talaga, sir. Malala ko, parang nakita namin sa sarili na, sir, na andito na yung tropa. Hindi na tayo maano. Makita mo talaga sa sarili nila, sir, na may high moral na sila. Hindi na sila dehado. Kasi nung time na yun, sir, prior pa lang, sir, kuha namin na may mga, siyempre, yung mga senior namin noon, sir, prior pa lang mag-alert na, sir, red alert, na may plano na sila na magharas talaga. May mga info na, sir, sa mga sibilyan. Yung kaibahan talaga, sir, kagandahan nung friend mo talaga yung paligid mo, sir. Hindi pa lang nagkaganon, sir. Hindi alam ng mga imailip, sir, na yung detachment namin, sir, lahat, sir, niludan namin ng mga bala, sir. Bibiyahin na namin sa Kilibi, sir. Din isang detachment na ito sa Pansol, lalo pa yung Pansol, sir, kasi alam namin na mainit yun. Ilagyan namin ng maraming bala, sir. May 60 mortar pa yun sila doon, sir, ha? May 60 mortar. Kompleto yung armament, sir, may 60 sila. Mga bala nila, sir, gilalagyan namin ng ilang box yun, sir. Kaya parang i-anticipate nung company commander namin noon, sir, na baka maglala ito. At least yung tropa natin na nasa loob, hindi talaga madihado ng mga amo. Yun ang kagandahan doon, sir, na may mga reliable source ka ng mga civilian, kahit paano makabigay talaga sila ng info sa mga tropa. So bilang private ako noon, sir, gano'n sa sarili ko, parang masabi ko sa sarili ko, kung mayaman lang ako, parang medyo may pasok yung lumuran, sir, wa? Mayaman lang ako. Hindi man ako magsundalo. Pero sabi ko, sa sarili ko, ginusto ko ito eh. Pangarap ko talaga ito. Sabi ko sa sarili ko,
Kaya doon sir, nadanda na motivate hanggang sa natapos yung digmaan na yun. At least man lang sir, na marami ako natutunan nung time na yun. Na hindi ka basta-basta lumural. Pagdating ng mga bakbakan, ibigay mo talaga yung best mo. Sumunod ka sa mga squad leader mo, platoon sergeant mo. Kasi sila talaga yung nauna pa sa'yo sir na alam nila kung paano yung mga gagawin. Kasi ikaw, rifleman ka pa. Parang ang pagkakala mo pa lang, parang laro-laro lang ito. Parang wala pa sa isip mo na yung pagiging sundalo talaga sir ba? So, doon ka na-realize na maraming mga lessons learned na dapat i-absorb ng mga kabataan natin. Lalo pa yung pagiging same o sa mga concept, pagsi-same o talaga sa mga civilian. Civilian. Malaking tulong, sir. Kaya payo ko, sir, pag may mga ganyan na bagay, sir, dapat mga private. Dapat kaibiganin mo talaga yung sir. Alam ng mga platoon sergeant yan, sir, squad leader. Alam nila yan kung paano makipaghalubilo sa mga civilian. Kasi panahon ng sir, kagipitan, mga lahat ng mga ginagawa natin sir, kinakandak natin, mga comeback natin, mga sibak noon sir, di ba? Sibak tayo ang mga ganyan yung sibak ng yun noon eh. Mga kirs. So, malaking tulong sa atin na nakukuha natin yung mga loob ng mga civilian. Kasi kung gaya din sir, may mga, kung mabigay tayo ng sample na kung, halimbawa, magkita tayo dyan, parang tinatapangan natin, inaangasan natin sila, sir ba? Na, bakit sino ka? So, maglayo yung relasyon natin sa mga sibilyan. So, siyempre, pag may mga ganyan na mga gano'n na mga sitwasyon na gustong magharas sa atin, magsabi na yung mga sibilyan, sige, harasin nyo yan, mga basaguliro yan. Kung magsabi yan sila, pero kung magkano yung relasyon natin sa kanila, magsabi na, wag nyo yan galawin dyan, mga buting tao yan. Kumbaga sa Muslim terms, mga pakat yan. Mga ganun sila. Talaga yung natutunan ko noon ng mga private ako noon, sir, na yung mga basis talaga na pinaka-importante. Yun natutunan ko doon, sir, nung time na yun. Sa pagdating Nung private ka. Yes, sir. In year 2000, Master, ano naman nangyari? Year 2000 na yan, sir. Mga early siguro, sir, mga January, February, lumipat na kami ng Midsayap, sir. From Talayan, kasi yung iyor ng 30th IB, sir, noong 1999 abutan ko, hanggang South OP yan, sir. From Bagan, Talayan, din Talayan, municipality ng Dato Udin, akit din doon sa Nuro, sir. Nuro to South. Yung batalyon de Cortes namin noon is nasa Tabiran. So after noong 2000, early month, sir, mga January, February, March, lumipat na kami ng Midsayap. Then after ng Midsayap, lumipat na kami ng Midsayap. So, kasagsagan nung kay Irap nung time na yun, kay Presidente Irap, parang nag-declare na siya ng all-out war sa MILF natin. So, in the first place, ang unahin talaga is mahirap man yung terrain, sir, sa Gawing Abubakar. Marami ka pang mga post na madaanan, sir. Kaya yung inuna nung time na yun is yung i-clear yung Narciso Ramos Highway. So, doon talaga ang may mga defense nila doon, sir. So, kami mga April kami ata kasi division operation na yun. Kasi yung support division, sir, meron din sila, sir. Yung dito sa 6ID, division operation na. Din doon sa kabila, sir, parang ganun din, sir, magli-link up doon sa may cruising langkong na yun ang usapan. Kami yun. Tayo yun. Ranger Company Commander ako noon. So, tayo na yun, sir. tayo na yun. Pero sa ano kami? Port Dib. Kaya may, ng time na yun, basta may naabutan kami mga region, nakasabayan din kami doon, sir. Basta yung plano talaga noon, sir, yung sa division operation, from sa left flank, sir, sa going to road ka ng Langkong, sir. Sa left side is Philippine Marines. Tapos yung sa right side, sir, is kami 38, ang main effort. Sunod ang sa kabila. Marami pa yun, sir, 25th, 25th IB, kasabayan pa namin yun, sir. May mga may mga kumpleto lahat yun, sir. Kung matandaan ko, kumpleto yun. So, nag-haul kami, sir, gihaul kami ng Salunayan, sir, Midsayap. Papunta sakay na kami ng fixed buy. Pagdating namin ng mga matanog yun, doon kami sa may gymnasium. After doon sa gymnasium, siyempre, matulog ka na, kaya parang isip mo, tulog muna tayo, nap na tayo. Parang wala ka pang masyadong knowledge kung ano talagang meron dito sa loob na ito. Bakit nandito tayo?
Kaya nung alas 4 na madaling araw, sir, umpisa na. Isang malakas na pagsabog talaga. As in, pasok talaga doon sa loob mismo ng kwan, sir. Compound ng munisipyo, sir. Mm. Oo, hindi natin maiwasan kasi meron talaga mga ganyan. Mm. Merong kwan talaga, sir. Isa. Mm. Kwan kami noon. Kwan ng isa. Oo. Nagkwan na, nagbulabog na. So, hindi namin alam kung saan kami puputok kasi hindi pa kami naka-upisa doon sa kwan natin, sir. Hindi pa kayo naka-orient. Yes, sir. Hindi pa tayo naka-upisa ng LD, sir. Mm. Hindi pa tayo naka-upisa sa LD. Kasi Bagbagan na. consolidation area pa lang, assembly area pa lang. So, siguro, pag time na, umaga na, deploy na sa yung mga tropa. Alam na ng mga company commander. Yung mga doon na kami nag-ikot na kami, doon na kami sa ibang raids na. Mm. Doon na kami sa kabila, sa kanan na kami. Then, may naiwan dito sa may detachment. Kasi yung munisipyo, sir, yung advance talaga nila is yung detachment mismo ng Tiba. Mm. Tiba noon ng detachment ng mga Kafgo. Yun ang pinaka-advance post talaga, sir. Kasi yun ang makita mo yung detachment dito sa terrain na yan. Yun pa, masukal pa yan, sir. Mm. Masukal yung area na yan. Pero siya sa may daanan from municipality ng Matanog, detachment, dalawang baga kurbada siya, sir. Then, pagdating doon talaga yung first defense ng mga Emailit, sir. Grabe pala talaga yung depensa nila doon, sir. As in, yung baga yung sabi nila noon na yung pera ng, yung parang NIA, sir. No, yung Irrigation. ginawang ano. Yun maging kanila, sir. Yun naging barikid nila. May mga overhead protector pa. Ayun, nag-umpisa na yung cancer ng kinabagahan. Dito na kami, sir. Nasa right side ka na kami. May uminsert sa amin, sir, na isang mga ranger battalion, sir. Di ko lang makakuha nun, sir, na natandaan, sir. Second SRB. Second Scout Ranger Battalion. Parang under niya ata yung cancer, it is SRC. Mm. Di ko matalimutan yan kasi makasunod kami sa kanila eh. Mm. Kung ano yung ma-occupy nila na campus, sir, na saan sila na-engage. Mm. Nung pagkahapon yan, doon na kami magposisyon sa kanila din. Kinabukasan, ibang plano na naman yan. So, balik din sa test. Kami ang sa kanila, sir. Mag-link up kami ng gabi. Mm. And, kinabukasan, another Move na naman. objective na naman yan sila. So, kami talaga yung taga-buntot sa kanila, sir. So, nung dito, sir, dito, kasi private pa ako noon eh. Dito, doon ako biglang naglumura na naman, sir. Kasi, makita mo yung trupa, sir, na ibaba. Mm. Binaba. O, madaling salita, sir. Wala nang kwan. Mm. Nakabalot na sa duyan, sir. Mm. Nakabalot na sa duyan. Siyempre, private. Parang natulala ako, sir. Natulala ako. Sinundan ko. Ano ako? Mga ilang minuto siguro yun, sir. Yung per sergeant ko, sir. Yun, tinapik niya ako. Alvin. Sir. Abutin na yan. Yung mga courage ng mga senior NCO namin lang, sir, eh. Pabuting na yan. Yes, sir. Ganun ka. Oh, okay yung mga senior CEO talaga. Parang konti talaga sa mga senior CEO noon, sir. Parang nakita ko talaga sa kanila na magaling magdala ng mga tao talaga. Ay, yun ang ginakon ko nun, sir. Nakita ko sa mga senior NCO namin. Yung bakbakan nun, sir, grabe yung terrain. Grabe talaga yung terrain. Medyo tama-tama mo lang yung elevation niya, sir. Pero maramdaman mo talaga na bawat position mo, sir, grabe yung defense ng kalaban, sir. Mm. Yung makakuha ng mga ranger, as in, may kompleto, sir. May mga overhead protector pa sila, sir. Yung kahoy ang sa kanila. Na ikaw na private noon, talagang... Kaliro 6, sir, tayo. oh, pero... Kaliro 6, sir. Siyempre, may daladalang kaliro, sir. May daladalang kaliro. Pagbakbakan. Minsan, pag bigla ka mag-drop, yung kaliro mo, kasi yung diskarte namin noon, sir, yung mga sabi ng mga advice ng mga senior siyo, 1 meal up tayo, 2 meal up tayo. Ikaw private, matik na, magluto ka na kaagad, advance na, sir, kuha na kayo ng pagkain nyo.
Minsan, yung may dala ka pa na kaldero, may laman pa, matapon pa yung takip. Matapon. Recovery mo na naman. Hanap ka na naman ng magandang posisyon. Sabi ko, grabe naman ito ng bakbakan na ito. Parang bata pa ako, parang ganito na yung nadaanan ko tagal yung kwan doon, sir. Tagal yung, diba, tagal tayo na tapos yung doon, sir. tagal. Almost 1 month tayo, sir. Mahigit. Oh, mahigit 1 month tayo doon. Pero nung, kwan, sir, nakita ng battalion commander namin noon, sir. Si Colonel Caliha, yun, sir. Si Bob Cal. Oh, yes, sir. Kilala. Nakita niya, sir, na kasi kami yung min-import ng Alpha. So, parang girutit niya, sir. Yung Alpha, min-import na. Baba niya muna yung Alpha, sir. Doon sa battalion headquarter, sir. Yung TCP talaga. Akit na naman yung isang sumusunod sa amin, sir. Parang ginarutit niya kami, sir. Tag 1 week, 1 week. So kami naman, doon na naman kami sa frontline na naman. Yung sa frontline naman, sir, doon sa malapit sa highway. Kasi doon talaga yung pinakakuha nila, sir. Kaya kinukuha natin yung high ground, sir, para makuha talaga yung, pero andun pa rin sila, sir. Kasi matandaan ko talaga nung dito, sir, nasabi yung official namin sa yung official nung ranger. Kasi nag-backtrack sila, sir, eh. Parang iniwan mo na nila yung posisyon nila dati, sir. Kung saan sila na, yung first camp na kuha nila, sir, doon kami nag-stay. Nung inabukasan ng D3, nag-advance sila, balik sila, sir. Nagsabi talaga siya sa official namin, sir, na, Bok, marami sila. Kaya, hold the line muna kami doon, sir. Hold the line muna doon. Hold the line kami doon. Yun yung naiwan na 8. Sina Medalo Baylor, Porosuelo. Yun, sir, yung mga magkapatid pa noon na, kwan. Medyo binabalikan to after 25 years. Medyo matibay-tibay na mga panahon yon. Pero sa mga kwento kasi na ganito, buti na ikukwento na ngayon. Para mga bata na susunod, alam nila kung saan nanggagaling yung Yes, sir. kultura ng isang unit katulad ng 38. Yan ang first episode ni Master Sergeant Alvin Tinaco.